I suggested the Xylo eggs. What's that what those are? Welcome back sa bago niyong inaabangang Homegrown Podcast, The Vandals Block, hatid ng The Get Up Hardware. Ito, yan sa mga hottest underground writer, vandal, hustler, lahat namin. Hanga ako dito sa lahat ng ginagawa niya. Everywhere. Walang iba kundi si Cool ng 619. Yes, sir. Kamusta, tol? Kamusta? Safe lang, men. Safe lang. Ito, lately, solid yung mga gawa mo, sunod-sunod eh. Kumbaga, parang parang almusal mo, hapunan, tol. Parang tuloy-tuloy yung gawa mo eh, no? Mag-share ka about sa graffiti life mo. Paano ka nagsimula? Simulat sa pool, saan nagsimula yung Cool, man? Nagsimula ako noon, mga 15 anyos ako eh. Napasali ako ng gang. Ang roots talaga ng pag-graffiti ko, gang, galing sa gang. Ako yung mga nagtatag ng mga TBS sa street. Yung mga panahon na yun. 15 years old ako noon. Anong taon yun, tol? Then, hindi ako nagkakamali, mga 2004, 2005. So, mga unang writer dito sa Pilipinas around 2008, 2007, lumabas na yung ganun eh, no? Kasi more on puro gang talaga dati. Yun talaga. So, kayo talaga ang pinaka-roots dito. I mean, sa akin kasi dati nakikita ko puro gang talaga eh. I mean, yung mga letters, mga tag, parang like, parang Mexican shit na eh. Parang ganung baksakan eh, no? Tsaka bipan talaga ang uso. Pag sinabing gang talagang, pag pinasok mo yung lugar nila, yung hood nila, tinagan mo ng tag mo, parang pan-asar yun. Para, yung mga panahon na yun, ha? Oo, nung panahon niya rin na yun, parang ano eh, gang war, kumbaga eh, no? Papasukin mo yung hood. Hood to hood. Or Cities to city. disrespect kung ano eh, kung papatungan mo yung ibang gang, di ba? Ano ka lang, chill spot lang. Huwag ka man disrespect ng iba. Kasi ano ka lang spot din sa hood, di ba? Makatuto ka rin respeto rin. Gets. So, nung mga time na yon talagang doon na bibuild yung ano eh, yung pagiging ano mo eh. Kailangan marunong ka rumespect sa iba, di ba? Oo. Ganon din ngayon. Kasi, sa graffiti men, kailangan mo rin mag-respect, di ba? Kasi may mga unwritten rules din eh. Was na, Hindi alam yun. yung iba hindi alam, men. Kaya sana, alam ng lahat yung mga unwritten rule eh. Kasi may mga unwritten rule tayo na uh, throws over tags, like that, di ba? Yeah. So, sa mga bata dyan, alam niyo yung mga gano'n, di ba? Kasi, gaya dati iba eh. Iba eh. Talagang gang war dating eh, di ba? Binip mo ako sa street, pati sa totoong buhay, mag-beat tayo. Oo, ganun. Ganun ang baksak Hindi dati. yung beat lang sa graffiti scene. Lahat. Beat tayo sa lahat. Oo. Sa lahat-lahat na. Oo. Kumbaga, parang sarap din eh. Kumbaga, pag nag-beep kayo, talagang mag-distract eh. So, share mo, tol. From gang to graffiti. Paano namulat yung Cool sa graffiti scene, man? 2005 ako napasali ata ng gang nun. Ang tag ko nun, Rude Boy. Rude boy. Bastos na bata. Yun ang nagbinigay sa akin ng OG. Tapos, hanggang umalis na ako dun sa gang kasi magulo na eh. Ayoko na ng gano'n, puro violence na. Nagsolo na lang ako. Napasama ako nun sa mga taga Makati.
si Tonton, si Raifo, Rifo. si Raifo ng WPC. So, WPC, yun yung isa sa mga crew mo eh, di ba? Oo, dun talaga roots ko. Kumbaga, Mga pang-scene. Napasama ako, gang. Sabay, lipat ako ng scene. Mga pangs naman, nakasama ko mga writer. Grabe yung transition na yun. Oo. From gang to punk scene, mga hardcore. Oo, kumbaga, talagang travel, squat the world. yeah. Nag-start ka sa scene ng graffiti is 2005. Oo, Right. mga ganun. 2005, cool na yung, ay mga 2006, mga cool na yung pangalan ko nun. So, from rude boy to cool. Oo, cool. Kasi, si Tonton sa akin, nagbigay. Kasi ang haba ng sinusulat ko dati na nagtatag kami, rude boy. Ang haba naman yan. Sino ba ano yan? Galing kasi yung sadyang yung tag ko, Ton eh. O, Bagay sa'yo, cool. Bakit cool? Basta cool na lang. so, tol, hindi ikaw nag-isip ng cool. Tropa ko. Okay. Bali parang ganun din. Binigay sa'yo ng OG mo yung rude boy. Tapos, Yung pinasukan ko na scene ng graffiti, mga WPC, mga taga Cavite, basta marami. Sila Pong, sila po ang RIP. RIP. oo. Bali- Yun ang roots ko talaga ng graffiti. Yun ako galing. So from rude boy to cool, men. Ano bang ibig sabihin? Bakit cool? May pinagugutan ba yung cool kaya binigay sa'yo like that? Meron, men. Kasi yung kasama ako ni Tonton, no, ni Raifo, pag nagtatag ako, nakahabaan siya. Kaya sabi niya, cool na lang. Tinanong ko sa kanya, bakit cool? Kasi pag nagtatag ka, hindi ka naman kinakabahan eh. Yung stroke mo, ganun pa rin eh. Parang chilero ka lang. At kahit saan kang bumabang hood, hindi naman tayo hindi ako napapahamak. Marunong ako makisama eh. Yun ang pinapairal ko sa isip ko. Pero huwag niyo ako kakantiin. Yun. Okay din yun, men. Dahil hanggang ngayon, men, yung get up mo sa kalsada, nakikita ko sa mga stories, mga posts. Kung gumawa ka, talagang cool lang, chill lang di ba? Kahit daytime, nighttime, nagagawa. Night. Ayan, day and night. Basta tiyempo lang. Tiyempo lang talaga. Ang kalaban mo ron. So, tol, balik cool, di ba? I mean, yung crew mo is galing sa Cavite. More on puro taga Cavite. Or, Oo, more on taga Cavite. Wala pang Cavite nun. Kami pa lang ang mga nandun nun. Kumbaga, Sila Game Over, nila Hash, naabutan ko sila game over, men. nila Yung- lamon ng buong Calabarzon doon. Yung time na yon, hindi pa in yung piyesahan eh. Oo, pyesahan. Talagang street talaga. Talagang, yung time na yon, napapansin ko ng time na yon is talagang destroy eh. Oo, destroy yan. Destroy Nakita mo yung mga Pyrex finisher na ginagawa dati. Mga ganun. Kita ko, yun lalo na yung parang, ano ba yun, sa along C5, puro ang lalaki na cool, men. Kaya na game over pa lang eh. Ang haba ng pangalan niya, tol. Pero kung gumawa siya, Alimaw. alimaw eh. Wondering asa na siya, di ba? Shoutout sa'yo, game over, man. Busy na yun. Negosyante na yun. oh, Pero may pitik pa rin ang kamay na kapag bibigyan. Bali, ang crew mo, 619 and WPC lang. Oo, WPC. Pero ilan na lang din kami sa WPC active eh. Parang si Tonton, si si Boost, si Rick. Yan, parang ilan-ilan na lang yung kami gumagawa. Yung mga active ngayon. Oo, papitik-pitik. So, about sa 619, tol. Masishare mo ba, paano ka napasok sa 619? Or nung nalaman mo yung 619, like, kasi parang sa ngayon nakikita ko yung 619, parang sila yung active ngayon as a vandal crew eh. Di ba? Kumbaga, suit in ka talaga sa crew na yun. Like, nagiging inspiration ba yung mga other crewmates mo para maka-get up ka ng marami? Like,
Sa diskarte mo. Ang ano ko kasi ron, more on bundles talaga ako. Hindi ako pisahan. Kumbaga nakakita ako nagtayo ako ng sarili kong crew nun eh. SSB. Kami yung pauna-una akong umakyat sa Star Mall nun. Mga panahon na yun, 2010. Snake at the Street Bomber. Yeah. Sa Star Mall, sa show. Oo, sa show. Kami ni Omin. Si Omen. Nakikita ko yun, tol, na pag pumunta ako ng pa-show, kayo pala yung mga unang gumawa dun sa roof na yun. Oo, kami. Tapos tinapang kami nila Nuno, Kiesa, nila Graver. So, anong pakiramdam? Ano ba, tol? Kasi, Ako naiintindihan ko kasi tag lang yun sa amin dun eh. Hollow lang eh. Pero marami. Pero puro hollow. Pero naiintindihan ko yun kasi alam ko yung pinasok kong game eh. Dapat tanggap mo yun. kasi Tanggapan lang. galing ka sa gang na naaral mo doon kung paano rumispeto, paano tumanggap, paano makisama. Tuturuan ka ron pag napapasok ko ron. Papatayin ng pride mo ron. Mismo, tol. Nagamit mo yung natutunan mo doon sa graffiti scene. Like, nung ngayon nga, kasi kakasimula nyo pa lang sa scene, natakpang kayo. So, alam nyo yung, kumbaga, alam nyo yung rule. Alam nyo yung rule sa pag-graffiti. Sana hanggang ngayon, alam ng mga bata yun, tol, di ba? Hindi lang gawa ng gawa. Oo, totoo. Hindi lang tag ng tag kahit saan, di ba? Kasi halimbawa, gagawa ka. Ano mas gusto mo? Yung mag-isa ka lang or may kasama ka? Sa akin, kahit ano naman eh, basta yung kasama ko, sang-ayon sa gagawin namin. Diba, parehas kami ng trip. Walang pigilan. Diba, sige, basta alam mong safe. Hindi natin ikapapahawa sa mga nito dyan. Okay din yun, no? Okay din yung may kasama ka na parang yung gagawin nyo, nagkakatugma kayo sa gagawin nyo. Kumbaga, alam nyo yung pares kayo na iniisip. Mission ba? Oo, may mission kayo. Pero kung mag-isa, tol, ano mas gusto mo? Yung kasama mo yung buong crew or pag may nakita ka spot ha, kasama mo yung buong crew or yung ikaw lang gagawa? Depende sa spot. Depende sa spot. Depende sa spot. So, kailangan pa rin talagang may lookout. Pero hindi ka lang talaga gagawa po. Alam mo, libre. Alam mo, libre. May mga ganon. Pero pag, matitsempohan ka talaga. Awit yun. Gaano ka-importante sa yung pagkakaroon ng crew? Sa ngayon. Gaano ka-importante sa iyo? Ang pagkakaroon ng isang crew. Kasi may mga mission ka na hindi mo kaya mag-isa talaga eh. Mga gusto mo talagang gawa, mga hardcore. Hindi mo kaya talaga na mag-isa. Dahil sobrang higpit ng security dito sa Pilipinas. Ganto-ganto lang dito, pero tutuluyan ka dito. Oo din. Sa ginagawa nyo, sa mga spots nyo eh. Iba yung mga gawa mo, tol eh. Talagang hardcore eh. Mga heaven spot, mga akyatin, di ba? Kahit ako, di ko kaya yan, men. Sobrang respect ako doon sa inyo, sa mga ginagawa niyo, tol. Sa tingin mo, tol, simula nung early stage ng graffiti days, sino yung nilulook up mo? Sino yung kinahangaan mong crew? Or individual na writer? Hanggang ngayon, yung consistency Ngayon, or kahit yung dati. Kung sino yung nagmulat sa'yo? patay na kasi si Pong. Si Pong. Tsaka si Tonton. Yun ang nilulook up ko talaga. Si Tonton, roots naman nun, galing sa PBC, Pinoy Bomber Crew. Sila yung mga heavy hitters dati, man eh. Pero mga old school na rin talaga. Parang nakikita ko sa kanila, parang nag-start rin sila sa gang. Gang din, puro TBS din. Puro TBS din ang PBC. Galing din sa TBS yun. So, ang nagmulat talaga sa'yo, sila Pongmen. Oo, sila nagmulat sa akin. Naging punks din ako. Sipi mo, gang. Biglang nag-switch ako ng pagka-punks. Travel.
tag-tag, pero pakain ng bata. Habang nagta-travel kayo, sinasabayan niyo ng tagging ng banda. Kasi sabi nagpapakain kami ng bata para quits lang. Gumagawa kami ng kalokohan, gumagawa kami ng kabutihan, balance lang. Hindi puro kalokohan. Mahirap yun. Oo, ay. Feed the street, men. Kumbaga, feed the street. Kasi yung street din sa akin, mas magandang magbigay ka sa street. Kasi, gaya natin mga galing din sa streets na parang yung street bumubuhay sa atin. Tol. Di ba? So yun. Kumbaga, give and take. Hindi lang puro puro pakabig. Magbitaw ka rin. Mismo. Anong mo, Tol? Anong masasabi mo sa eksena ngayon? Ngayong generation? Sa noon, Oo. mas maganda yung noon. Kesa sa ngayon. Madaling na eksena ngayon. Puro papugihan na lang, di ba? Nawala na yung respeto. Oo, pansin ko din. Ngayon, parang dumami yung parang gumagawa na lang para sa pangalan nila. Sa pangalan, tapos hindi naman itutuloy. Mawawala. Oo din. Kasi may, Sabay sa, parang nakikisabay ka lang sa uso, hindi mo talaga sa puso yan. Una pa lang, mag-quit ka na. Hindi ka talaga para dyan, di ba? Mismo. Kasi may mga din ako nakita, may mga bata, lalo na yung mga bata, parang nausuhan. Kumbaga dati, in sa TikTok eh. Di ba? Oo. Di ba? Nung nag-in sa TikTok, ang daming writer na bago, tol. Kasi yun, mga ilang buwan, wala na. Hindi kasi nila alam yung risk na pinasok. Di ba? Kala nila laro lang. Hindi nila alam. Kumbaga, dugot pawis ang nakasalalay dun sa bawat trip mo. Kaya gastos mo, hindi biro. Gastos talaga, tol. Sige, ikaw, tol. Simula sa pag-start mo, tol, hanggang ngayon, hindi mo na mabilang kung ilang paints na nagastos mo, ilang lata ng nagamit mo, di ba? Sagad. Sagad. Sagad talaga. Hindi mo na bilang nun. Sa dalawang dekada. Sa dalawang dekada na ako nagsusulat. Kasi hindi ka nanghihinayang. Hindi, trip ko yun eh. Ngayon, yung graffiti, ano yung tama sa iyo? Kumbaga, ano yung apekto ng graffiti sa buhay mo, tol? Masaya ako pag nakakagawa ako sa street. Nagagawa ko yung gusto ko. Happy heart lang tayo. Do what you want. Pero dapat may limitasyon lang din lahat. Yun ang nakakapagpahaba ng buhay sa atin, kasiyahan. Diba? Kasi may mga napanood ako na ginawa nilang may mga depressed na writer na tinutuloy lang nila yung pagka-graffiti para Makakilala ng ibang kapwa-writer. Bado yun. ako din. Hindi ganun ang ng mundo ng graffiti. Parang halimbawa, basketball, tol. Lalabas ka, magbabasketball ka. Ang sarap sa feeling, di ba? Sa'yo ba, tol? Yung pag-graffiti, ganun ba yung feeling? Kumbaga, Kada gawa, masaya ako kada gawa. Lalo na kung mission accomplished talaga. Wala talagang sabi. ano nararamdaman mo, Paul, pagka napupurnado yung gawa mo, like, para may mga sumisita? Ako, binabalikan ko talaga. Ang hirap matulog pag di mo natapos. Ang hirap na. Kumbaga, parang no? Hindi ka nakakaroon. Hindi mo tatanggap yun hanggang matapos mo dapat. Babalikan mo ng, halimbawa, gumawa ka ng, ngayong gabi, tol, gumawa ka sa spot na yon, hindi ka natapos. Kailan mo babalikan yun? Parang, babalikan mo ba siya sa gabing yun din? Depende sa oras. Pero kung mahabang oras, pwede mo bantayan. Ora mismo, pwede mong gawan yun pag natanggal. Paano ba bantayan, tol? Parang, doon ka mag-stay?
Hindi, mamatahan mo lang yung spot. Pag wala na yung sinita, pwede mo nang gawan. Kasi bat agad. Gets. Ninja moves, kumbaga. Ngayon, tol, parang ang lakas ng eksena ngayon sa social media eh, no? Ano bang ano nun? Parang madalas ka ba gumagamit ng social media para sa mga piece mo or yung ano ba may gawa ka tol? Ina-upload mo ba agad sa social media or may mga gawa kang hindi ina-upload? Meron din ako mga hindi ina-upload. Meron din ina-upload. Mga pitik lang. Yeah. Kumbaga, Panggigil lang sa scene. Kumbaga mga pahapyaw. oh, Oo, pahapyaw lang. Pero meron din ako mga hindi ina-upload. Mga hardcore talaga. Kasi doon ka namin nakita as an underground writer tol na parang nagugulat kami. May gawa ka na pala dito tol. Pero hindi namin nakita sa page mo. di ba? Oo, meron mga gano'n. May mga, Mga ganun eh. Talagang gulat lahat eh. Na parang yung social media kasi sa ngayon as a as a graffiti shop owner, nakasubaybay ako eh sa nangyayari sa eksena sa social media. Kasi bihira na ako makapag-travel kung saan sa Manila eh. Na parang, pag nakita ko na lang yung may gawa, halimbawa si Isba may gawa dito. Uy, may gawa si Isba dito, bago Hindi ko na nakita sa page niya, men. Oo. Anong masasabi mo sa social media ngayon, tol? Importante ba siya sa'yo? Or Importante lang sa akin isa lang ginagamit ko talaga sa social media na hardcore. Instagram. Yun, solid. Puro foreign talaga, tsaka sala. Sala ang mga friend ko ron. Mga legit na writer. gets? Kasi, ngayon, kahit sino pwede mo i-follow. Yung idol natin, pwede natin i-follow, di ba? Pero ang inaano ko lang naman din, yung connect. Tamang connect. Importante yung connection, tol. Oo. Pag hindi tama yung connect, cut agad. Mismo. Kumbaga, pag negative to, Oo. negative nga eh. Ganun na yun, tol. Kasi, gumawa tayo ng page para pag may problema, anytime, pwede mong gamitin yung social media sa communication din sa connect mo. di ba? Oo. Or dun sa pinalo mo or sa nakapollow sa'yo, di ba? So, yun, sinasala mo yung nakikita mo sa loob ng social media. Kumbaga, yung nakikita mo, ayun yung doon ka nakakapulot ng mga aral or inspirasyon. Ang naging inspiration ko talaga sa pagka-graffiti, si Kidol. Kidol. Sa, ano yun, sa, UK UK, oo. siya yung nag-vandalize ng, Sa Louis Vuitton. sa Louis Vuitton. Fire extinguisher. Oo, yun talaga ang pinaka-influence ko. Yun ang ginagampanan ko talaga noon pa. Kaya, malaki idol. Anonymous writer. Nagampanan mo, tol. Nagampanan mo ng totoo. Kaya hindi tayo basta-basta nakikipag-collab. Kahit, kumbaga, madalas ko na-collab lang talaga. Kung di ko ka-crew, madalas si Crank eh. Walang iba. Dalawa lang kami. Tol, gaya ng sinabi mo kanina. So, gusto mong kasama yung parehas kayo ng vision. Oo. Para walang tayo. Kasi ako, sumasama ako sa parehas ko rin na vision eh. Kahit anong aspeto, tol. Business, lahat. Kasi doon yung punta niyo, tol eh. Kumbaga, pag nagsama kayo, magagawa niyo yung gusto niyong gawin. Basta paangat. Tol. Trend. Paangat, tol. Hindi puro pakawala. Awit yun. Totoo din. Hindi porkit may pangalan ka, kala mo makakagawa ka na ng pera. Hindi totoo yun. Mismo, tol. Pakikisama pa rin. Mismo yun, tol. Wala. Kasi, tinuro din sa akin ng mga nakakatanda yon na, kasi ako nagtatrabaho ko rin ako din, dati, nagtrabaho ako bago ako magkaroon ng graffiti shop. Galing ako dun sa trabaho na parang may mga matatanda sa'yo eh. Minsan kasi, sa matatanda ka makakapulot ng mga aral din, di ba?
Oo. Tama naman yun. Makinig ka lang sa matanda. Pero, hindi lahat ng matanda. Tama. Di ba? Ako din. So, tol, break time muna tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa tayong malalaman about sa kwento mo. What's that with those on? Pagkatapos na itong break time na to, commercial na to, unang-una sa lahat, maraming salamat sa sponsor natin sa Daily Grind, sa mga peers natin dito, Dr. Inc., at sa mga iba pang sponsor. Diyan na kayo, huwag kayong alis, babalik kami maya-maya pagkatapos na itong commercial na to. Yeah. Underground King. Maraming salamat tol sa pagtanggap ng imbita namin. Na galing ka pa sa kung saan ka man galing, nag-effort ka na pumunta rito. Salamat tol. Solid. Daanan natin 'yon. Lahat ng mga heaven spot mo simula sa pinakaunang heaven spot mo tol. Unang heaven spot ko. Sa Star Mall talaga yung unang-una eh. Tapos sumunod nun, sa Pasig na, sa Rotonda, mga mabababa lang. Ano yung ano mo? Bakit puro heaven spot yung gawaan mo or hindi ka na nag-streets? I mean, nag-streets ka pa rin. Like, sa mga wall-wall lang. Pero, halos lahat puro heaven spot yung mga nakikita ko eh. Kasi ang pananaw ko kasi, sa baba kasi siksikan eh. Umaga ako, gusto ko, wala akong katabi, unique, chill spot, pero mataas. Mga ganun, wala kang kagaya. Talagang magte-trademark talaga sa tao. Kung sino ba yung gumawa na yan. Bakit puro sa taas lang? Baga puro mission. Pero kung magtatag, kaya ko pa naman din magtag kahit sa street, madali lang yun. Ang gusto ko lang talaga, makagawa ng history. Magawa ko yung gusto ko, yung checklist ko. Kumbaga, bucket list. Pero ang dami mong bucket list sa utak mo. Na hindi ko pa nagagawa. Gusto ko umikot, buong So- mundo. So, hindi pa yun. Hindi pa. Hindi pa sagad yun. Hindi pa sagad yun. Baga ako, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Kaya minsan may mga bisita tayong bumibisita. Kahit pa paano, natututunan ko rin makipagkapwa-tao sa kanila. Ang kalaban lang naman natin sa mga ibang bansa, language eh. Language barrier. Barrier lang ang ano natin eh. Kumbaga, may malaking harang eh. Yung iba kasi hindi marunong umintindi na English. Kumbaga, kaya natin makapagsabayan eh. Di ba? Minsan, kahit mga bisita mo, mga parang mga Meksikano, hindi naman kayo, parang nagkakatugma rin ng mga trip nyo. Kahit di kayo masyadong nagsasalita, pag nagutom, alam niya, marunong makiramdam. Kain tayo, parang ganun. Noong nakaraan, nandito si Nit. Galing Peru. Hindi siya marunong mag-English, man. Buti, may alam ako sa Espanyol. Kahit onte, kasi lumalabas-labas din ako ng bansa, natututo ako ng Espanyol. Doon na kami nagtatagpo na lang sa language na yun. Pero sa English, hirap siya, tol. May mga ganun eh. Di ba? Gaya na nun, isingit natin dun sa heaven spot. Kasi may mga bumibisita dito, di ba?
Sina too much, Sila too much yun. Solid yun, man. di ba? Nakagawa kayo. Oo. Heaven. Sinamahan namin siya. Tapos, apat kami nun. Ako, siya, si Krang, si Cassie, sa Makati. Kwento ka. Yung spot nyo doon, yung heaven spot na doon, yung inakyat nyo doon. Kwento mo. Inakit namin yung apat kami. Madaling araw na yun. Typically, tol, anong oras yung mga ganong heaven spot? May oras ba dapat? Dapat alam mo talaga, aral mo. Pati pag-ronda ng mga polis, mga security guard, kung nagpapalit ba, may CCTV ba, hindi ka pa sa gawa ng gawa. Pero yung time na yon, pumunta si too much dito, di ba? Oo. Binigyan lang, Alam nyo na yung spot na yon. alam ko na yun, gagawa na namin yun. Sakto, may foreign. Sabi ko, sige, Krang, bigyan natin ng isang solid na heaven spot. Tapos si too much pa, tol. Kasi too much pa. Tapos, pinagawa namin siya sa Rizal. Nag-blockbuster siya raw. Hinayaan lang namin siya gumawa. O, dito sa Marcos. Marcos Highway. Oo, hinayaan lang. Pinanood lang namin. Trick niya eh. Sige, okay. Bisita lang yan. Minsan lang yan. May share mo ba? Paano siya gumawa? May share mo ba paano yung diskarte niya sa blockbuster niya, tol? Siya parang puti kasi. Hindi masyado na-discriminate pag puti eh. So, walang daga sa dibdib niya. Wala. Chill. Chill lang siya. Pero mabilis. Mabilis. Mabilis Ginawa mabilis siyang gumawa. Mabilis din. Yung ganong kalaki, tol. Oo, yung mga, pagpalagay natin mga 45 minutes to 30 minutes. Pero mabilis na rin yun sa blockbuster. Men, kasi puro blockbuster ginagawa niya sa labas eh. Sa LA pa lang, puro too much. Kumbaga, Tataka ka, paano niya nagagawa ng walang abirya eh. oo. Oh, then, kumbaga sanay na siya dun sa busters. Oo. Ako dati nagsimula rin ako, mga blockbuster din talaga eh. Tsaka yung drip. Yung talaga yung drip. Drip yung nakita ko sa'yo. Tol, Oo, C5 yun naman naging, trademark ko sa WPC drip. Oh. Oh, then, balik tayo, tol. Balik tayo sa Heaven Spot. Una mong Heaven Spot, yung Star Mall. sa Star Mall. Ngayon, hindi na mabilang eh. Hindi na mabilang na may Heaven Spot mo, tol. Hindi ko na rin mabilang, pero hanggang ngayon, naghahanap tayo. Ang dami. Ang dami. May balak kayo. May balak pa kayo mga billboard. Meron pa. May mga minamata na kayo. Meron. Si Crank lang talaga, at saka si Soem nakagawa. Galing ako sa injured. Ayo din. Pag-usapan natin mamaya yung injured nyo. Yung naging injury mo, tol. Yung ginawa nila Soem and Crank, dapat kasama ko dun. Oo, kasama dapat ako ron. Kaso, injured lang ako. Gustuhin ko man. O, tol, may pilay ka ng time na. Mali ang boto ko nun. Hindi pilay. Mali talaga. Mali. Buti ngayon, naka-recover ka na. Galing din, 3 months. Manifest lang. 3 months. Pero 3 months. sabi sa akin ng doktor, 6 months to 1 year bago ako mawala ng saklay. Kamusta yung recovery mo? Ngayon, pwede akong maglakad, takbong mabagal, pero bawal lumundag. Kailangan mo ng lundagan sa mga high heaven spot. Tol, diba? Pero kailangan ngayon talaga ingat. Ingat din. Ingat. Pag-usapan natin mamaya yung about na niya sa injury mo, tol. Sa heaven spot, tol. Paano ba pinaplano ng isang pool yung mga heaven spot? I mean, ngayon may nakita akong heaven spot dyan, tol. Ngayong araw, gagawa mo ba agad yan or babalikan mo? Pag-aaralan ko muna yan. Hindi mo pwedeng gawan ng gawan yan. Hindi ka na ng totoong laro. Kung masabi lang na nakagawa ko yan pero mission paid, wala rin kwenta. Sayang effort mo. Mo saka Sayang. Sugal. Sugal yun eh. Paano nyo inaaral yung mga ganun, tol? Ako minamatyagan ko talaga. Pinag-tsatsagaan ko, pinag-aaralan ko talaga. Parang pupunta ka sa spot na yon pero Hindi ka muna gagawan. di mo muna gagawa. Oo. Mga titignan ko muna yan, mga ilang beses. Oo. Kung ano nangyayari sa Oo, kung ano-ano bang meron doon sa lugar na yun. May bantay ba? May homeless ba? May barangay ba? May police ba sa outpost ba? Hindi yung gagawa mo agad. Pag-aaralan mo talaga, dito, utak sa utak eh. So okay. Pag may naaral ka na spot,
gagawa mo na, tol. Oo. Sa, alimbawa, tol, gaano katagal ginagawa yung mga heaven spot, tol? Parang normal lang din. Kasama yung mga pag-akyat, ganyan. Depende sa mission eh. Katulad yung ginawa namin ni Crack sa Manila, sa Recto. Third floor yun. Dumaan kami nun sa fire exit. Yung parang mga fire exit na nakalabas. Hindi, may tube siya, nasa loob ka ng tube. Pero sunog yung dadaanan mo. Talagang creepy yung lugar. Makikita mo yung mga lumang sinihan. Nakit namin yun, Brad. Sobrang creepy. Pero nandun na kami. Kahit may umaalulong, tuloy na kami, nandun na kami. Talaga, tol? Oo, di na namin pinansin. Iniisip na namin makagawa. Pero pagtapos namin, doon na kami natakot. Pababa, nag-uunahan kami pababa. Ang ina, Sino mauuna? Sino mauuna? May mga treasure akong video na gano'n. Pero hindi ko ilalabas yun. ang ina, men. Nakakatakot din yun yung mga ganun. Abandoned house. Ay, abandoned. 7 years, building abandoned. Tapos sunog ang kaso. Tol. Pinlano nyo yun, yung building na yun. Pinasok nyo yun. Pinano Bago namin nyo yun. gawan. Siguro mga hindi. Pinano namin sa labas yun, mga 6 months. Bago namin gawan. Nung may free time kami, tas tiyempo sa panahon, inakit namin yun, kahit may mobile. May mga story ako noon. May mga pulis sa baba. Gumagawa kami. Pero hindi na kami kita sa taas. Hindi na. Sa spot na yun, hindi kayo kita. Babaliwalay ka na lang. Tapos, anong pakiramdam nung natapos nyo? Sarap sa pakiramdam. Di ba? Kahit hanggang ngayon, nandun siya. Kahit papunta ang Divisoria, kitang-kita mo nga eh. Yeah. Sa may recto. Oo. Palagi mo kasama si Crank sa mga mission mo na ganun. Madalas, kasama ko talaga yan. Idol mo, idol ka ng idol mo. Oo, tol, ako din. Grand. Oo din. Ang ganda ng get-upan ni Crank, man. Oo, so Kahit dati pa lang nung mga time na pandemic days, ang hirap gumawa. Siya, nakakagawa ka siya. mismo. Gusto kong mag-guest si Crank dito sa podcast na to. Makapag-share siya ng mga kwento niya soon, sana. Sana matanggap niya yung invitation natin. Balikan natin yung injury mo, tol. Ano nangyari? Kasi nakita ko yung isa mong gawa, may story ka sa Instagram. Gumagawa ka, tol, kahit may saklay. Tangina. Oo, man. Hindi Tol, respect. Respect, tol. Ayun yung pagmamahal talaga sa ginagawa. Hindi yung, napilayan na ako, ayoko na. quit na ako. Diba? Respect, tol. Kwenta mo kami about doon. Doon sa nangyari na yun, illegal spot talaga yun. Yero lang. Diniskartehan ko lang. Nung nasita ako ng pulis, sinabi, ano ginagawa nyo? Artist lang po kami. Kanino kayo nagpaalam? Doon po sa loob. Tapos binubusisi na ako. Sabi ko, gusto niyo sir, sumama kayo eh. Samahan ko kayo. Hindi na bumaba. Pero kinakabahan ako kasi pinapanood kami matapos. Hanggang matapos, pinapanood kayo. Oo. Nung napuntahan kayo, tapos nagawa niyo, tol. Nag-fill in pa lang ako noon. Tapos pinatapos kayo. Lumayo sila ng mga isang poste. Kasi naantay ako mag-lining. Pero pilay ako noon. Sinisita ako. Sabi ko nga, kung illegal ba to? Chief, gagawa ba ako ng illegal? Pilay na nga ako eh. Paano ko iisipin na Saka daytime. daytime? Lumusot din. At 3 beses ako nakasita ng mga polis ng mga pilay ako. Pero ngayon, okay na. Balik na ulit, game. Ano ba nangyari? Ba't ka ba na-injured, man? Nakasidente ako ng motor eh. Sa Makati. Tapos sa pagtripan ako, may akong Chinese na away. Napagtripan ako. Chinese. Bali nangyari mo, malalim na
ano na yun. Malalim na dahilan. Oo, malalim na. Ingat din talaga pagka nagmumotor tayo. Hindi nat kasi sa pagmumotor, di natin alam ang mangyayari. Angkas lang ako nun, ha? Angkas ka lang, tol. Oo, angkas lang ako nun. Hindi na mahirap nun. Hassle. Pag ako nagbumotor, di ako nadidisgrasya. Kung kailan ako angkas, doon ako nadisgrasya. Pero, respect talaga kasi natuloy mo pa rin yung mga ginagawa mo kahit pilay ka. Kahit may saklay ka, tol. Nagbabandal ka pa rin. Basta hilig mo talaga. Hindi yung nakikiuso ka lang. Huwag mo nga, nasa puso ko na to eh. Till death. Sabi mo nga kanina, tol, pag may hindi ka nagawan ng isang, pag napurnado yung gawa mo, di ka makatulog. Oo, mahirap. Mahirap nun. Kumbaga, therapy mo na eh. Kumbaga, kasama na sa routine mo eh. Mismo. Di ko nga alam, kanina, baka nag-paint ka, di ba? Di ba? Taging lang. Kumbaga, kasama na sa buhay. Oo. Ano yung pinaka-latest nyo nagawa na sa Heaven Spot? Heaven Spot na latest. Dalawa ko na ni Crank. Kailan ba yun? Pinaka-latest namin Heaven Spot yung sa Recto lang eh. Ay, sa Recto. Oo, dalawang sunod yun. Dalawang sunod. Oo. May isa pa yun. Oo, dalawang Sa gabi sunod yun? yun. Hindi, umaga naman namin ginawa yun. Damn. Tapat ng Cartemar, Manila, sa Bubong. Sa bubong din. Oo, Manila rin, Recto pa rin. Mad props, man. Mad props. Kayo yung mga tinitingala namin. Literal. Literal na tinitingala. Kasi yung... Heaven Spot, nasa taas eh. Tol, masashare mo ba? Makapag-share ka ba ng mga experience mo na di mo malilimutan? Simulat sa pool, tol. Simula sa graffiti muna. Hanggang ngayon, na hindi mo malilimutan, na masashare mo sa amin lahat, tol. Na natutukan ako ng baril habang nagsusulat. Iniisip nila, krimen eh. Vandalism. Ano yun? Si Q, Si Q, pero nag-warning shot. nag-warning shot. Nag-warning shot. Teka, anong spot yon? Streets lang. Ano siya eh, private property. Pero abandoned. Pinasok nyo. Pinasok. Nakalagay doon, no trespassing. Pero pinasok pa rin namin. In-explore namin. Tapos nakagawa naman, pagtapos yun, doon na nagkaputukan, pauwi na kami. Paano? Nakalabas na kayo? Oo, sabi, walang tatakbo. Pwede ba yun? Huwag kang tatakbo, hindi mahuhuli ka. Anong ginawa nyo nun, tol? Throw up ba? Buster ba? Parang pyesa siya, bubbles. Mga letters talaga. Pyesa, marami kulay. May gulay. Background. Paano nalaman ng si Q nun? Naamoy. Okay. Isa rin sa mga dahilan. Naamoy. Nasa taas kami, naamoy pababa. Ibig sabihin, sobrang, sulasok. Tol, kasi pyesa ginawa. Oo, malaki talaga. Marami kayong spray paint Oo. na naubos na. Tag doon, Awa naman ng Diyos, laging safe. ayun talaga pinakamasarap sa feeling, tol. Baga sa 2 dekada ko, nakaka-4 pa lang ako. Hindi nalilima yun. Okay yun, tol. Sana wala namang mangyaring ganun pa. Oo. And ingat lang palagi. Lahat naman ng writer ay nang iniiwasan eh. Matos. Kumbaga, lucky pick na lang. Diba? Saka bihira lang mangyari sa inyo yun. Lalo sa ginagawa nyo dahil inaaral nyo yung Hindi naman kami basta pipitik eh. Aral muna talaga. Ano yung pinaka-paborito mong gawan or pinaka-paborito mong lugar? Oo, paboritong gawan. Yung kakaiba. Kung ano yung hindi kaya magawa ng iba. Gets. Kahit sa pagdidikit ng sticker, gusto ko kakaiba.
Yung nagdidikit sa tol, wala pang mga vlogger nun, nagdidikit na ako na ngayon, nakikiuso na rin eh. O din, sa mga toll gate. Una-unahan nagdikit kami ng tol, dalawa kami ni Crank. Hindi sa pagyayabang, dalawa lang talaga kami nagtikrak. Ano yun? North to south yun. Sticker lang namin. Na mga nasa exit. Talaga. Oo. Kasi ngayon, pag papasok ka sa toll, puro mga vlogger na mga, Motovlogger. Oo, nananakit pa, no? Oo, Mga kupal din eh. kala mo, no? Mga kamote Kamote naman. naman. Tol. Oo. Ngayon, tol, masasabi ko na sa pangalan mo pa lang, cool. Chill ka lang sa lahat eh. Paano mo nababalanse yung buhay mo ngayon, yung personal life mo sa graffiti? Paano mo na isisingit yung graffiti sa buhay mo, tol? Ako kasi ano eh. Nagtatrabaho naman ako. Kaso di mga kakaibang skills talaga yung binabayaran sa akin skills. Balance lang din sa pamilya, sa ginagawa. Hindi naman lahat ng masarap tama eh. Hindi lahat ng tama, mali. Kailangan balance lang talaga. Hindi yung doon ka lang nakatingin. Tingnan mo rin yung kabila kung ano maapektuhan niya. Oo din. Malaking Gagampanan mo Oo. pag pumasok sa ganitong larangan. tol. Kasi hindi, pagka napamahal ka na, hindi mo pwedeng iwan yung personal mo eh. Kumbaga, pag puro doon ka lang, masisira yung personal mo. Oo. Pag alam, sabi mo nga na parang doon pa rin sa tama. Pag mali na, mali na. Oo. Ah. Pwede Ayun. naman, pwede naman ikat eh. Nasa sa'yo na lang yan kung babalik ka pa o hindi. Tol. Hindi naman pwedeng script lang, wala kang pagkakakitaan. Kung may pamilyado ka, di ba? din. Sobrang props sa'yo, tol, dahil hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Sana meron pa kaming abangan sa'yo. Mga more heaven spot, gulatin mo pa rin kami, tol. Ngayon taon. Kasi etong nakaraan taon, sa akin tala, kumbaga, contender ka talaga as a Vandal of the Year. Kung ayaw mo sa gusto. Pero sweet lang, ayos lang yun. Kung ayaw mo sa gusto, kumbaga, ikaw yung nakikita ko as a bundle of the year din eh. Wala lang naman dito kami dito, parang wala lang naman yung Vandal of the Year. Kumbaga, ano na lang siya, pagbibigay lang ng sukli sa mga ginagawa. Oo, sa tama na. Oo. Hindi naman pag Vandal of the Year ka, Ikaw yung king eh. ikaw Yung yung king Wala din. yun. Kung bundle of the year ka nga, pero kupal ka naman. Wala rin. Respect talaga. Wala naman talagang king eh. Oo. Lahat tayo nagkakamali. Lahat. Basta tutuin mo rin yung pagkakamali mo. kasi yung pagiging king depende sa Lahat. Legend. Sa nagawa mo. Sa legend na nagawa mo. Depende talaga. Paano ka tatawagin king eh kung wala naman mamarka sa mga tao? Ano ba nagawa mo? Ano ba na itulong mo sa culture ng mundo ng graffiti? Diba? mismo, tol, mismo. Sobrang laking word yon men. Na parang hindi ka kailangan mo maging legend, may iwanan ka. Kumbaga, mawala ka man, tumigil ka man, pag may iniwan ka, dun bibigay sa'yo ng tao yung pagiging hari sa ginagawa. Yan, ito lang masasabi ko. Legend, never quit. Mismo. Tandaan nyo yun, tol. Tandaan nyo na, sa mga nanonood, tandaan nyo lahat ng sinasabi ni Paul. Marami tayong mapupulot na aral doon. Simula sa start ng ating podcast, marami siyang mga shinare na mga salita, mga wisdom na mapupulot natin sa kanya. Galing sa kalye hanggang ngayon, kumbaga, siya yung isa sa mga heavy hitter, underground. Bibigay ko na yung pagiging king, tol, kasi sa akin, tol, yung respeto ko,
binibigay ko sa'yo dahil doon pa lang sa nangyari sa'yo, injured ka, nagagawa mo lahat. Mas mapapahanga mo pa nga ako kung aakit ka sa taas na may saklay. Di ba? Nakagawa ko ng isang beses na gano'n, ika-ika lang naman. Sinubukan ko, yung huling heaven spot na Baguio, yun, tilay ako nun. Meron akong aircast sa paa nun. Tinanggal ko, nag-boots ako nun. Para hindi lang ako dumulas kasi sa bubong yun. Eh. Oo. Hirap nun, tol. Yun yung huling heaven spot ko, alam mo, parang Baguio. Sa Baguio. So, Kamusta sa Baguio? mahigpit doon din, sobrang higpit ng bundles doon. Pero may natitripan ako ron, babalikan ko yun balang araw. May babalik kang spot doon. Aral mo. Oo, meron. Inaaral ko talaga sa solid. Kasi sa Baguio, puro matataas ang mga lugar doon. Tsaka mahigpit doon, sobrang higpit. Paano sa gabi doon? May mga nagro-ronda? Police ang rumoronda ron. Yun ang uso ron, police. Kamusta CCTV doon? Active. Sa Baguio kasi ngayon, parang marami na ngayon tao. Natapos pandemic, nagbalikan ulit yung mga turista. Pag gumawa ka doon, maraming makakita. Kumbaga, high visibility. Ito ulit. Oo. Lalo na kung may heaven spot ka doon, tol. Pero Talagang- tinantad ko rin yun. 3 packet ng Baguio, binigyan ko lahat ng trademark yun. O, tol, sa, ano ba to? Marcos ba yun? O sa mga Marcos Highway, sa pababa, sa MacArthur, sa Palaun yun. Solid. So, medyo napasarap pag-uusap natin. Patapos na rin naman to. Wala ka bang mapapasalamatan dyan? Shout, mga tropa natin dyan. Shout out sa mga crew ko, mga CSK, 619, Silak Rang, at itong Daguerap. Salamat sa pag-i-interview. Yun lang. Maraming salamat, tol. Maraming salamat sa pagpunta, tol. Maraming salamat sa mga sponsor na tumutulong sa podcast na to. Large Mill, Dope Guns. Ngayon, may Semax na ngayon na available ng The Get Up Hardware. Plug rin natin yung bagong shirt ng CSK, nilabas nila ngayon. Itong Can't Stop na shirt, black. And maraming salamat sa Suabe Manakbo, Scream Hardware, Daily Grind, Radio Eye, Can't Stop Cadence, at sa mga, kung may nakalimutan ako, salamat sa inyo lahat. Support nyo lang ito palaging podcast natin. Marami tayong abangan na mga writer. Diyan lang kayo, stay put lang kayo. Kung meron pa kayong mga nire-request na writer dyan, comment lang kayo. Huwag nyo kalimutan mag-follow sa mga page namin, sa YouTube channel namin, Bundles Block. Abang lang kayo palagi, every time, every week, mag-upload tayo ng podcast. Maraming salamat. Peace. Yeah.